merong malalim na relationship, hindi lang kay Lord, pero with our fellow believers. Kailangan kilala mo yung katabi mo ngayon. Kailangan meron kang kilala na higit 3 persons sa lugar na to. Para sa ganon, meron kang isang malapit o malapit na community para sa iyo na kung saan makakapag-relate ka rin sa kanila. Kaya ina-encourage namin kayo na sumama po sa mga connect groups, no? Kung hindi pa kayo kabilang, or kayo po kayo ay makisama dun sa mga meron silang sinasamahan ng mga connect group kung wala ka pang connect group na kasama. Kasi ito yung tutulong sa iyo para mas maging rooted ka, para mas maging grounded ka, hindi ka basta-basta nabubuwal ng mga pagsubok sa buhay, at mas lalong lumalago ka sa relationship mo kay Lord. Can we shout, rooted? Shout nga eh. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Rooted! Okay? Ibig sabihin, tayo ay nakaugat. Ano? Nung nakaraan, ang topic natin is all about rooted in community. Sino nandito nun? Sino nandito noon? Taas mga kamay, iwagayway. Ayan, rooted in community. Now, meron pong relation yung topic natin ngayong hapon na ito. Kung nung nakaraan about community, importance ng gatherings, importance ng pagsasama-sama, ganun din naman, ngayong hapon na ito may relation dyan. Ano? Kasi, hindi basta tayo dapat rooted lang sa community, hindi sapat na meron kang mga ibang kasama, may mga iba kang kilala sa church, kundi kailangan din naman ikaw ay nagbubunga. Sabihin mo nga, nagbubunga. Alam niyo po, recently, nitong week na to, nakita ko po yung isang vlog sa Facebook. Ngayon ko lang nakita na ganyan lang pala kaliit ang puno ng ubas. Grape tree. Alam niyo yung isang buwig ng ubas na binibili dyan sa sa market, no? Ganyan lang pala yung kaliit yung puno na yan. But just imagine, ang bigat ho niyan, yung bunga na yan ng ubas. Pero nakakayanan kahit maliit dahil bakit? Grounded kasi siya, rooted siya maigi sa lupa. And ito po yung topic natin for this week, for this afternoon, rooted to bear fruit. Kailangan ang bawat isa sa atin, kung maihahalin tulad tayo sa puno, kailangan ang bawat isa sa atin ay nagbubunga. Bali wala po ang puno kung walang bunga. Bakit? Hindi po kasi magkakaroon ng another na puno kung walang bunga. Kasi sa bunga rin madalas nanggagaling ang seeds. Sa bunga, doon tayo nakakaranas ng refreshment. Dahil nga meron kayong puno, oo, nakakasakop ng space yon, pero dahil sa bunga nun, napapatuwa ang mga tao dahil meron silang nakukuha na benepisyo dun sa puno na yun. And ang bawat isa po sa atin ay tinawag to bear fruit. Dahil yung fruit, mga kapatid, ito po yung nagpapatunay kung tayo talaga ay tagasunod ni Jesus. Sa bunga, malalaman kung anong klaseng puno ang puno. So, ibig sabihin ganito, kung ikaw tagasunod ka talaga ni Jesus, malalaman na tagasunod ka dahil saan? Sa mga gawa mo. Malalamang tagasunod ka ni Jesus kung ano yung pinapakita mo. Tignan natin ang Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Ang sabi po dito, mag-ingat kayo sa mga fake na prophets. So mga prophets po, karaniwan, tumutukoy po ito sa mga nagtuturo ng gospels. Nagtuturo ng mabuting balita, no? Ang sabi ni Jesus,
lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa. Pero ang totoo, mga mababangis na wolf sila. Verse 16, sabay-sabay po nating basahin. Tingin dito sa screen, 1, 2, 3, go. Makikilala nyo sila sa mga gawa nila. Hindi nagbubunga ng ubas o prutas na fig ang mga matitinik na halaman. Verse 17, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, pero masama ang bunga ng masamang puno. Di pwedeng magbunga ng masama ang mabuting puno, at di pwedeng magbunga ng mabuti ang masamang puno. Doon muna tayo. Alam niyo po, makikita natin kung halimbawa ang puno ng mangga, puno talaga ng mangga, saan? Sa bunga. Kung Kristiyano ka, makikita sa buhay mo yung pagka-Kristiyano mo, saan? Sa bunga. Kung ikaw talaga ay isang Kristiyano, makikita yung pagka-Kristiyano mo dun sa bunga. Hindi po yun maililihim. Yun ay kitang-kita ng lahat. Pag tumingin ka nga sa puno, di ba, alam mo kagad kung ano yung bunga niya. Tama ba? Huli mo kagad, ay ito yung bunga. Pero ano nga bang mangyayari sa mga puno na hindi nagbubunga? Tignan natin verse 19. Sabay-sabay nating basahin. Next slide please. Ayan. 1, 2, 3, go. Pinuputol at tinatapon sa apoy ang bawat puno na masama ang bunga. So makikilala nyo ang mga fake na prophets sa mga ginagawa nila. Ano daw gagawin? Pinuputol at tinatapon sa apoy. Nag-aalyod po si Jesus dito tungkol sa kakahinatnan ng isang nagsasabi na siya ay tagasunod ni Jesus, pero hindi naman pala nakikita sa buhay niya na siya ay tagasunod ni Jesus. Baka akala natin, okay lang na sabihin mo na Christian ka, pero akala natin dahil doon, okay na tayo, yung pala kailangan nakikitaan ng bunga ang buhay natin. Pwedeng madaling sabihin, nagtitiwala ka kay Jesus, may faith ka kay Jesus, pero may bunga kung ginagawa mo talaga na meron kang pagtitiwala kay Jesus, makikita yon sa mga gawa natin. Alam niyo po, sa sermon na ito ngayong hapon na ito, i-explore natin na si God, hindi niya lang po tayo tinawag para mamuhay ng isang ordinaryong buhay. Tinawag tayo ni God para mag-bear tayo ng extraordinary na fruit. Hindi basta ordinaryo lang na bagay, kundi extraordinary na bunga. Yung bang makikita yung distinction mo. Kung ikaw ay estudyante, kitang-kita ng lahat na may iba sa'yo dun sa mga kaklase mo na magandang bagay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kitang-kita sa'yo yung kaibahan mo dun sa ibang mga katrabaho mo. Isa tong positibo na bagay na nakikita ng lahat. And alam niyo po, itong fruit na ito yung masasabing, ano ka ba? Bakit parang may something na iba sa'yo? But parang sa lahat, may distinction ka. Parang may kakaiba sa'yo. Bakit ganyan ka? Alam niyo po, yun yung distinction ng isang follower ni Christ. Dahil itong bagay na ito, hindi po natin to magagawa sa sarili natin. Actually, ito yung amazing part. Sabi mo, amazing! Amazing kasi hindi mo ito magagawa sa sarili mo. We don't do this on our own. Alam niyo po, lahat tayo, hindi talaga pwedeng magkaroon o magbunga na lang basta-basta ng ganitong fruit. Kasi hindi po natural sa atin
na magkaroon ng fruit na pinapakita si Christ sa buhay natin. Hindi po talaga natural yun. Mamaya makikita nyo kung ano ba yung mga fruit na ito na dapat makita sa atin. Pero hindi po talaga natural nakakitaan ang bawat isa sa atin ng mga fruit na ito. Dahil hindi po ganito ang nature ng bawat isa sa atin. Pero para yung puno na merong bunga, next slide, hindi natin alam paano nangyayari kung saan nagbubunga ang puno. Tama ba? Mapepredict ba natin, ay dito sa sanga na to, dito lalabas yung bunga. Magagawa ba natin yung mapredict? Hindi. Malalaman ba natin paano nangyayari na nagkakaroon na lang ng bunga ang isang puno? Magugulat na nga lang tayo, di ba? Ay, may bunga na yung puno. Ay, meron ng tumubo. Na hindi naman natin alam paano nangyari talaga yung process na yun. Hindi nakikita, pero nangyayari. Ganon din po ang relationship natin kay Jesus. Pwedeng sa ngayon, hindi natin napapansin, pero kalaunan, biglang magugulat tayo, ay, nagagawa ko na pala yung dating hindi ko magawa dahil ang Lord ang kumikilos sa buhay ko. And yung center po ng message natin ngayon, sabay-sabay nating basahin, lagay natin ang ating kanang kamay sa mga puso natin, ating sabihin, God works through me. Again, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. God works through me. Sa Tagalog, kumikilos ang Diyos sa akin. Lahat po tayo work in progress. Amen. Lahat tayo work in progress. Ibig sabihin, patuloy na kumikilos si God sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya yung patuloy na nagbabago sa ugali natin, sa pananalita natin, sa pag-iisip natin, at sa lahat ng bagay na meron tayo. Si God yung nag-aayos ng buhay, hindi talaga tayo. Nakailang, ano ka na ba, New Year's resolution sa buhay mo? Nakailang time ka na ba na magsasabi ka na magbabago na ako, pero ganun ka pa rin? Tanong mo nga katabi mo, nakailan na ba? Kasi sa totoo lang, hindi natin talaga magagawang magbago kung hindi si Christ ang tutulong sa atin. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, sabay-sabay nating basahin. Pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit, o ito yung taong merong fruits of the Spirit, ay ano daw? Nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtsitsaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, at may pagpipigil sa sarili. 9 fruits of the Spirit sa Galatians chapter 5. So sa English, next slide, pakita natin, ito yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So gusto ko tandaan nyo to, itong 9 na ito. Again, ano yung number 1? Love. Next. So, itong bagay na ito, 9 na bagay na ito daw talaga yung dapat makitaan ang lahat ng Christians. So, pag sinabing love, hindi ito yung opposite attraction kaagad. Huwag niyong isipin na ganun ang love. Kasi mababaw yon pag ganun lang ang love na definition natin. Ang love talaga dito, tumutukoy sa commitment and sacrifice. Pag sinabing love, ibig sabihin, kaya mong magsakripisyo para sa kanila. Kaya mo bang magsakripisyo para sa pamilya mo talaga? Kaya mo bang magsakripisyo para kay Lord?
Nahihirapan kang pumunta ng church kasi umuulan. Dahil mahal mo si Lord, sasabihin mo ba, ay next time na lang. Hindi, di ba? Kung girlfriend mo nga nagsabi na, ay magkita tayo kahit umuulan, pupunta ka, di ba? Bakit? Kasi you can sacrifice. Pag may sakit yung magulang mo, ba't ka pupunta sa hospital? Pwede ka namang humiga muna sa bahay. Tapos itaas mo yung dalawa mong paa, di ba? Pero bakit nagagawa mong mag-sacrifice? Dahil meron kang love. Ngayon, etong fruits of the Spirit na ito yung tinatawag na consistent na nakikita sa buhay ng tao. Kahit hindi ka iniibig, hindi ka ginagawa ng magagandang bagay, gagawan mo pa rin sila ng magagandang bagay. Number 1 lang yun, love. Ano yung joy? Iba po ang joy sa happiness. Tandaan nyo, magkaiba ang joy sa happiness. Pag happiness, kasiyahan, yan po ay tumutukoy sa mga panandaliang bagay. So example, happy ka kasi birthday mo. Kaya nga tinawag na happy birthday. Hindi joyful birthday. Nakuha natin? Kasi kaya ka happy, meron kasing panandalian na occasion. Feeling happy ka kasi pwedeng kasama mo barkada mo, meron kang mataas na grade na nakuha, gumraduate ka, pero pag natapos na yon, masaya ka pa ba sa buhay mo? Ang joy, nonetheless, tumutukoy po siya sa contentment. Sabihin nga natin, contentment. Masaya ka ba sa buhay mo? Yun ang joy. Kaya, example, wala ka nung nakita mo sa Instagram na nakapag-travel mga kaibigan mo sa ibang bansa, pwedeng naiinggit ka sa kanila. Pero kahit makita mo yun, tapos okay lang kahit darating din yung time, ako rin makakapunta doon. Pero hindi ako naiinggit sa kanila. You have that contentment in your life. Makapunta man ako, praise God. Kung hindi rin, praise God pa rin. Bakit? Kasi, alam mo, you have that joy in your life. Kaya, mapapansin mo, kapag wala kang fruit of the Spirit na joy, pwedeng mahirap ka makontento. Hindi ko sinasabing hindi ka connected agad kay Lord, pero baka hindi pa nagbubunga sa buhay mo yung joy. Or, baka hindi ka rin talaga connected kay Jesus. Kasi kung ano yung puno, siya yung bunga. Kung connected ka kay Lord, meron kang fruit ng joy. Kaya tignan nyo po, pag nagbasa kayo ng Bible, di nyo mababasa na yung mga apostles, meron silang sariling karwahe, may mga mansyon silang mga bahay. Ibig sabihin, kahit normal lang yung meron sila, kontento sila. Kahit wala sila nung latest na labas na iPhone 16, okay lang. Kasi yung kaya pa lang nila, iPhone 11 pa lang. Hindi sila naiinggit kasi kontento sila. At ito pangatlo, peace. Sabihin nga natin, peace. May kapayapaan ka ba sa buhay mo? O baka laging ang puso mo nababagabag sa mga bagay-bagay? Baka lagi kang natatakot. Takot ka ba sa future mo? Takot ka ba na baka mamaya may mangyaring hindi maganda lagi? Walang kapayapaan sa buhay mo, napaka-paranoid mo na tao, napaka-pessimistic mo na tao. Kaya yung mga kaibigan mo, baka lumalayo sa'yo, di mo lang alam, kasi ganun ka na tao. Tandaan niyo po, ang peace, pinoprovide ni Jesus dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya na He is in control. Alam niyo po, ang isang taong sobrang tipid niya. Ito makinig. Ang isang taong sobrang tipid niya, hindi na siya nagtitiwala talaga kay Lord.
Again yung sobrang tipid. Hindi sinabing wag magtipid. Okay? Yung taong sobrang tipid. Bakit? Kaya siya sobrang tipid. Ayaw niya na baka mamaya kasi sa future wala akong magastos. Pag ganun yung mindset mo, wala kang tiwala kay Lord. Nakikilos din siya sa buhay mo, sa finances mo. Hindi rin naman maganda na hindi ka rin nagtitipid. Kailangan yung tama lang. Amen. Mangyayari yon na nagtitiwala ka kay Lord in whatever situation, kahit hindi natanggap yung resume na pinasa mo, o ano man yung application sa trabaho na in-applyan mo, kahit hindi ka tinanggap doon, may peace ka in your heart na si Lord ang magpo-provide. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you, kapatid. Pang-apat, ano yon? Sabay-sabay nating basahin. Patience. Dito na lang matitest yan eh. Anong oras na ba? Naku, magti-3 na. Makakaisang oras na yung service sa church. Parang ang tagal ata. Wala pang point number 1 si pastor. Kaya mo bang maghintay? How about yung panlima? Ano yung panlima? Kindness. Ano yon? Pagtulong sa kapwa. Hindi mo tutulungan yung kapwa mo madalas kung wala kang mabe-benefit sa kanya. Tama ba? Kaya mo papakopyahin kasi next time gusto mong kumopya sa kanya sa exam o sa assignment. Baka kaya tayo ganun. Maling mangopya at magpakopya. Mali yung motibo natin. Paano ka tumutulong sa kapwa mo? Kasi iniisip natin lagi, ay pera, di ba? Yun lagi. Yung pagtulong sa kapwa, wag niyo po isipin na ang pagtulong talaga ay may nanghingi o bigyan kong betchingko. Hindi pa piso, no? Akala mo may mabibili dun sa 2 pisong binigay mo. Sa totoo lang, hindi po tulong yun. Kasi, kakarampot lang yun sa pwede nilang mabili sa panahon ngayon. Magkano ang tinapay ngayon? Yung iba, 3. Yung iba, 5 na. 5 piso. Yung pagkain ngayon, wala nang 20 log ngayon, di ba? Magkano na ngayon? 40 at 50 pesos ang pagkain. Pero, tandaan nyo yung kindness, ito yung pagtulong sa kapwa na wala kang hinahanap in return. Hello? Pagtulong sa kapwa na wala kang hinahanap in return. Ang goodness, iba naman. Ano yung quality ng pagtulong mo sa kapwa? May binigyan ka dahil Christmas. Pwedeng sa'yo, okay yung Chinese brand na lang, namumurahin. Di mo pa alam kung expired yun. Yan na ata yun, yung delata na yun, no? Binigay mo. Tapos, masasabi bang goodness yun? Yung pagbigay mo na yon. Siyempre, kailangan yung best. Kailangan yung quality. Kung spam yung binigay mo, do you think that's good? Do you think that's good? Yes. Kasi, yun yung goodness. Yung kindness yung pagtulong mo, but the goodness is the quality. Sabi ng ng nanay mo o ng ate mo, sige, bibili tayo ng cellphone, pero yung China lang, ha? Pero pag sinabi nilang, sige, kahit magkano yan, bumili ka, babayaran ko. What is that? It is goodness. Faithfulness. Bakit po maraming mga tao hindi nagiging tapat sa partner nila? Perhaps, hindi nila taglay-taglay ang fruit of the Spirit. Perhaps, hindi sila connected
kay Jesus. Kasi kung ano ang puno, siya ang bunga. So, kung si Jesus faithful, noon, ngayon at magpakailanman, ganun din dapat ang bawat isa sa atin. Turo mo katabi mo, sabi mo sa kanya, ganun ka rin dapat. O yung nasa likod mo, tignan mo, ngayon, nasa likod mo, sabi mo sa kanya, kailangan ganun ka ha. Mahirap yung walang kinakausap. And next, ano yun? Pang number 8, ano yan? Gentleness. Sabihin nga ulit natin, sabay-sabay. Hindi yan yung gentleman na tinatawag, no? Na ikaw magpapauna, ganyan. Actually, tumutukoy po yan sa pagpapakumbaba, yung word na yan. Kapag ba ang mga tao nakikitang binibless ang buhay mo, mapangmata ka kaya sa mga iba? Magiging iba kaya yung paningin mo sa mga taong hindi blessed katulad mo? Bakit mahirap kang lapitan? Perhaps, mataas yung tingin mo sa sarili mo. Pag ganon, baka wala pang fruit of gentleness sa buhay mo, or hindi ka connected talaga kay Jesus. Kaya kailangan connected tayo. Dahil ito yung makakasigurado na talagang follower tayo ni Jesus. Biruin nyo, lahat ng klase ng financial na buhay ng isang tao nung unang panahon, isang mahirap hanggang sa mayaman, si Jesus lahat, wala siyang pinipili. May binatang mayamang pumunta sa kanya, kinakausap niya. May mahirap na pumunta sa kanya, hindi siya nandidiri sa kanila. Bakit? Kasi siya ay may gentle na puso. Last but not the least dyan ay ang self-control. Kaya mo bang pigilan ang sarili mo? Hindi sinasadya, nasanggi ka, natapakan yung kuko ng paa mo, patay. Kaya mo bang pigilan yung sarili mo na makapagmura, makapagsalita ng di maganda? Kaya mo bang pigilan ang sarili mo na hindi makipag-away? Kaya mo bang pigilan yung sarili mo na gumawa ng hindi tama? Kasi dito daw makikita ang isang taong nakakonect kay Jesus. Dahil kung ano ang puno, siya ang bunga. Number 1, bakit nga ba kailangang mamuhay ng isang mabungang buhay ang bawat isa sa atin? Ito po ay para mag-glorify si God sa ating buhay. Para mataas siya sa buhay natin. More of Him, less of us. Tignan niyo yung sabi sa John chapter 15 verse 8. Pag marami kayong bunga, ano daw? Napapatunayan na mga disciples ko nga kayo. At napaparangalan ang tatay ko. Marami ka bang bunga? O dun sa Siyam na yun, ano tingin mo yung ilan doon na parang, ito siguro nakikita sa buhay ko. Pastor, mga mga 3. Marami-rami na rin yun. Pero kailangan, lahat yun makita talaga sa atin. Pwedeng ngayon, hindi pa talaga totally, pero we are all a work in progress. Kung wala doon, kahit ni isa man pastor, na meron ako, check mo yung sarili mo, connected ka ba talaga kay Jesus o hindi? Kasi magtataka tayo, bakit ang bansa natin, Christian nation, pero one of the most corrupt countries in the world, sabi ng mga surveys. Bakit? Kasi we live as if there is no God.
walang pinagkaiba sa taong walang bunga. Imaginin mo, kung mag-isa ka, kukupit ka ba? Mandaraya ka ba? Kung meron kang faithfulness na bunga, gagawin mo ba yon? Hindi, syempre. Dahil nga meron kang bunga, connected ka kay Jesus. Kaya kung maraming bunga, kung may bunga talaga ang isang tao na sinasabi niyang follower ako ni Jesus, kailangan nakikita yon sa kanyang buhay. Kasi ganun nga ang mga puno. Next slide. Pag tumingin tayo sa mga puno, kita kaagad natin ano ang bunga. Ayun, may bunga dun. Ayun, ito. Ang dami. Kapag madaming bunga, natutuwa ang mga tao. Kapag konti, nalulungkot. Magandang merong madaming bunga. Number 2, bakit ba kailangang mamuhay ng isang mabungang buhay? Ay para po ma-fulfill natin ang ating purpose. Para magawa mo yung kadahilanan kung bakit ka nabubuhay. Ito tanungin ko kayo, alam nyo ba yung purpose nyo, ba't kayo nabubuhay? Alam nyo ba yung kadahilanan bakit ka nabubuhay? Dahil kung ang purpose mo lang talaga ay para kumain, matulog, mag-aral, pagtapos na yun lahat, ano nang gagawin mo? Anong kadahilanan bakit ka nabubuhay? Bakit ka nag-e-exist? Kung nagkaroon ka na ng trabaho, naging successful ka na, may naging asawa ka, anak, mga apo, at tumanda ka na, dahil ba doon? Sige, pwede ka nang mamatay kasi tapos na lahat eh. Hanggang ganun lang ba ang purpose natin? O paano yung mga taong hindi naman nakapag-aral? Paano yung mga taong hindi naman naging successful? Kasi hindi naman lahat pwede maging manager, tama ba? Hindi naman lahat pwede maging CEO, tama ba? So paano nabuhay nila? Hindi ba purposeful? Hindi rin naman lahat ng tao pinapalad na magkaanak. Hindi rin lahat pinapalad na magkaroon ng partner in life. Pero dun ba nakaikot ang purpose natin? Ano bang purpose? Bakit ka nabubuhay? Anong kadahilanan? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka humihinga? Bakit ka nasa isang pamilya na yan? Bakit ka nasa isang church? Ano yung purpose talaga ng buhay mo? Kasi, next slide, ang purpose, ito yung kadahilanan, bakit ka pa nag-go on, naglalakad, nagpapatuloy sa buhay mo, kung hindi mo alam yung purpose mo, titigil ka na lang. Para sa'yo, ayoko na. Wala na akong gana. Kasi bakit? Wala kang purpose. Pero kung alam mo yung purpose mo, magpapatuloy ka, inspired ka kasi alam mo ito yung kadahilanan bakit mo ginagawa yon. Pag tinanong nyo, ang maraming mga Pilipino na mga estudyante, anong purpose nila sa buhay nila, baka hindi nila alam. Kaya marami nangyayari, tinatamad. Bakit? Kasi walang purpose. Bakit hindi mo ginagawa yung best mo sa trabaho? Kasi walang purpose. Tignan natin ano ang sabi ng John chapter 15 verse 16. Sabi ni Jesus, hindi nyo ako pinili, ako mismo ang pumili at nagpadala sa inyo para mamunga. Ito ang klase ng bunga na nagtatagal. At ibibigay ng Ama ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Tignan nyo, no? Si Jesus daw ang mismong pumili at nagpadala sa bawat isa sa atin na, ano daw kailangan gawin? Magbunga. Para mamunga. Yan, no? Para magbunga, para mamunga. Yun yung purpose natin. Pinili ka ni God dahil gusto niya
I-honor natin siya ng ating buhay. Ipakita natin connected tayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga fruit na meron tayo dapat. Nakukuha niyo po ba ako? Nakakasunod ba kayo? So, ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Anong purpose mo? Kasi ino-honor mo si God. Kung ino-honor mo si God, magiging tapat ka ba sa relationship nyo? Kung ino-honor mo si God, pagbubutihin mo ba yung trabaho at pag-aaral mo? Ang purpose natin is to honor God. Sabi sa James chapter 2 verse 14 to 18. Mga kapatid, anong silbi na sabihin nyo na may faith kayo kung hindi nyo naman yon pinapakita sa gawa? Maliligtas ba kayo ng ganyang faith? Halimbawa, may isang kapatid na walang masuot o makain. Anong silbi kung sasabihin nyo sa kanya, God bless you. Sana okay ka at makakakain ka ng maayos. Pero hindi nyo naman siya bibigyan ng mga kailangan niya. Verse 17, sabay-sabay nating basahin. Next slide. Ayan, okay. 1, 2, 3, go. Ganon din sa faith. Patay yun kung walang kasamang gawa. Pero may magsasabing, meron kang faith, meron naman akong gawa. Ang sagot ko dyan, ipakita mo sa akin kung paanong may faith ang isang tao, pero wala namang ginagawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang faith ko gamit ang mga gawa ko. Ang faith natin, kung nagtitiwala talaga tayo kay Lord at sinasabi mong meron kang personal relationship with God, akala kasi natin, may connection ka na kay God pag nalista yung pangalan mo sa attendance sa church. Kaya, pag nakaupo ka na lang sa church, parang, oh, may connection na kay God. Nagbasa ka ng Bible, okay, may connection na ako. Hindi ibig sabihin, nagawa mo lahat ng mga yon, may connection ka. Not necessarily. Kailangan makita yon sa mga gawa mo. Paano ka magsalita? Ino-honor mo ba si God sa lumalabas sa bibig mo? O baka puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo? Laging gumagawa ka na lang ng storya para ma-impress mo ang ibang mga tao. Napapaniwala mo sila, pero hindi naman totoo yun yung sinasabi mo. No-honor mo ba si God sa kasinungalingan? No-honor mo ba si God doon? Hindi. Kahit ano pang kasinungalingan yung gawin mo, mabubuking at mabubuking yan kasi hindi yan totoo. Ang truth, it never fades. Ang truth, totoo na hindi yan nagbabago. Kaya, paano ka mabuhay? Anong lumalabas sa bibig mo? Anong inaakto mo? Paano ka gumalaw? Paano ka kumilos? Kapag ba halimbawa, meron kang nakaalita na tao, sa galit mo ba, babarilin mo na lang siya? Sasaksakin mo na lang siya? Ganun ba? Makikita natin kung meron talagang relationship kay Lord ang isang tao. Saan? Sa kanyang mga gawa. Number 3, bakit ba kailangang mamuhay ng isang mabungang buhay? Para po patunayan na talagang tagasunod tayo ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, patunayan mo. Come on, sige, sabihin mo sa kabila, patunayan mo.
Matthew chapter 5 verse 16. Sabi dito, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ganon din naman. Sabay-sabay tayong magbasa. 1, 2, 3, go. Ganon din naman, dapat paliwanagin nyo ang ilaw nyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mga mabubuting ginagawa nyo at purihin ang inyong... So, ito yung pagpapatunay na talagang sumusunod ka kay Jesus. Kahit napakadilim ng paligid mo, mga kaklase mo, ang daming ginagawang kabulastugan sa buhay, hindi ka makikisama, kundi ikaw yung ilaw sa gitna ng yun. Lahat ng katrabaho mo, nandadaya dun sa time card nila, ikaw, iba. Hello? Kaya tignan nyo ngayon, kapag ba ang isang tao dumadating sa mga pagsubok sa buhay, problema, give up na ba siya? Gagawin ko na lang din, sige, yung mag-under the table na lang ako. Ibig sabihin ho nun ay maglalagay ka na lang. Mandaraya ka na lang para makalusot. Kasi dito tayo na-challenge. Next slide, kung paano yung puno sa gitna ng storms, malalakas na hangin, di ba ano nangyari sa puno? Nagsisway. Di ba? Dahil ba doon, nakaranas siya ng storms, ng problema sa buhay, hindi na ba yan magbubunga? Of course not. Hindi ibig sabihin nakaranas ang puno, binaha, nagkaroon ng malalakas na hangin, nasusway, hindi na magbubunga. Ganon din ang bawat isa sa atin. Huwag mong maging excuse na may problema kasi ako, may pinagdaanan kasi ako, kaya hindi na ako naging mapagmatiis. Hindi ko na nakontrol yung sarili ko. Kasi bakit? In the midst of that problem and trial, dun makikita, anong klase ka ba na tagasunod ni Christ? Anong bunga pa rin yung ilalabas mo? Magbubunga ka pa rin ba pagtapos ng mga pagsubok at problema? O wala na? Tignan niyo sabi ng Jeremiah 17 verse 7 to 8. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Blessed ang taong nagtitiwala at umaasa sa akin. Para siyang punong kahoy sa tabi ng ilog. Nakalubog sa tubig ang mga ugat niya. Di ito matatakot dumating man ang tag-init. Mananatiling sariwa ang kanyang mga dahon at sa panahon ng tagtuyot, di rin ito mag-aalala, lagi pa rin itong mamumunga. Kung connected ka talaga kay Jesus, kahit dumaan yung katakot-takot na mga problema sa buhay mo, magbubunga ka pa rin. Kita pa rin sa'yo yung fruits. Kung anong klaseng puno yung sinusundan mo, kung saan kang puno connected, yun yung magiging bunga ng buhay mo. Kaya, next slide, yung circumstances natin, yung pinagdaraanan natin, hindi nito madedefine kung anong klaseng bunga yung ilalabas natin. Kung ano yung connection mo kay Lord, yun yung magde-define nun. Hindi pag dumating yung storm sa buhay mo, mag-iiba na yung bunga nun. Hindi. Kung ano yung connection mo pa rin kay Jesus. May problema sa finances, masasabi ba talagang connected ka pa rin kay Jesus? O gagawin mo na ang lahat? Papasok ka ba sa illegal na mga bagay dahil doon? O magiging faithful ka kasi connected ka kay Jesus?
Kahit mahirap, gagawin mo. Bakit? Kasi connected ka kay Jesus eh. Easy money nga, pero baka ang katapusan mo sa kulungan. Anong pipiliin mo? Kaya, meron ka bang connection talaga kay Jesus o wala? Yun ang importante sa lahat. Kasi kung wala kang connection, baliwala lahat eh. Next slide, last but not the least, number 4. Bakit ba kailangang mamuhay ng isang mabungang buhay para daw magkaroon tayo ng eternal rewards? Ano yung eternal rewards? Lahat tayo, pagdating ng Judgment Day, ay haharap po kay Jesus. At lahat ng ginawa natin dito sa mundo ay hahatulan. Ginawa mong mabuti, masama, at lahat ng bagay na sinalita mo, inact mo, lahat yan hahatulan. Pero, syempre, kung meron kang relationship kay Jesus, hindi na ahatulan yung kasalanan mo. Dahil bakit? Tayo ay nilinis na ni Jesus sa cross. Next slide muna tayo dun sa cross. Bakit ba may cross? Tingin nyo, bakit may cross dito sa church? Bakit may cross sa mga ambulance? Para saan yung cross? Yan po yung symbol noon actually ng sumpa at kamatayan ng unang panahon. Pero nagkaroon ng reversal dahil kay Jesus. Si Jesus napako sa cross para iligtas ang bawat isa sa atin, na tayo kasi lahat talaga, dahil nga makasalanan, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Magsasuffer po tayo lahat dahil sa kasalanan natin. At totoo talaga na merong kapalit ang kasalanan, merong kaparasahan ang kasalanan, dahil kung wala hong impyerno sa panahon na to, hanggang sa susunod, panalo ho ang kasamaan. Dahil bakit? Pwede nating gawin lahat ng kasamaan sa buhay, wala naman palang kapalit. Pero alam natin na totoo ang impyerno, totoo na may kaparusahan sa kasalanan, kaya ang isang tao, hindi siya namumuhay na you only live once at gagawin mo lahat ng gusto mo. Amen. Kaya may cross dahil dapat tayo yung paparusahan ng Diyos. Pero sabi ni Jesus, hindi na, ako na yung kabayaran nun. Buhay ko na yung kapalit para sa kanila. Kaya mahal na mahal tayo ni Jesus, niligtas niya tayo, ikaw at ako, kahit anuman yung background natin, ikaw naman yung tingin mo pinakamasama sa balat ng lupa. Minahal tayo ni Lord at binigay niya ang buhay niya para sa iyo at sa akin. Now, dahil doon, pag tumingin ang Diyos sa iyo, hindi siya nakakakita ng isang makasalanan. Dahil tinanggap mo si Jesus in your life eh. Ngayon, makikita niya na lang yung kabutihang ginagawa mo. Kaya tignan nyo ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi daw, ano daw? Darating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Darating ang time, and Paul was speaking about God's eternal rewards. Darating ang panahon, meron kang reward na hindi yan medal na masasabit mo lang sa bahay mo. Kundi yan yung reward na above all that you can imagine na pwede mong maranasan. Isang bagay na hindi mo ina-expect. Hindi ko alam kung ano yon, only God knows. But for sure, si God kapag nagbigay ng gift, best yan. Amen? Kaya ngayon,
ang tanong ko sa bawat isa sa inyo, meron ka bang maayos talaga na relationship with God? If wala, then it's your time to make a relationship with Christ. Start today na magkaroon ka ng relationship kay Christ sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Paniniwala sa ginawa niya para sa iyo at sa akin. Si Jesus ay nagkatawang tao. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao. Kaya nga tayo mayroong Christmas na sineselebrate. Kasi ang Diyos inabot ang bawat isa sa atin. Nagkatawang tao, na buhay, na bilang tao, hindi niya ginamit yung pagka-Diyos niya, pero siya po ay namuhay na tao at walang kasalanan kahit isa dahil siya ay Diyos. Siya ay pinako sa cross, nakaranas ng lahat ng bugbog, latay, sugat, na dapat mararanasan mo, mararanasan ko, dahil sa mga kasalanan natin, pero hindi na niya pinaparanas sa atin, dahil sa mahal na mahal niya tayo. Kaya po ang Christianity, it's actually a religion of love. It's a religion of love because someone died for you and me. Na tayo dapat yung nandoon sa place niya, pero may ibang kumuha nun dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung lalagay mo yung trust mo sa ginawa ni Jesus para sa'yo, that is the first step na magkaroon ka ng relationship kay God. Wala kang talo dito. Wala kang talo dun. Kasi si God, alam niyo ba? Si God, mapagpatawad. Kahit ano man yung past mistakes mo, o current na mga ginagawa mo, baka meron kang sama ng loob sa kamag-anak mo, o sa kung sino mang tao nandito. Baka meron kang unforgiveness in your heart. Sa totoo lang, mapapatawad tayo ng Diyos kung tayo ay nagpapatawad din. Why not starting today, kung nandito rin yung tao na yon, after the service, pwede mo silang lapitan. Magpatawad ka sa kanila or ikaw mismo humingi ka ng sorry sa kanila. Kasi pinatawad na tayo ni Lord. If you're someone na gusto mong magkaroon ng relationship kay Jesus, I encourage you, can we just bow our heads ngayong hapon na ito? Close our eyes and tayo ay mag-pray. Pwede ka bang sumunod sa prayer na ito? Sabihin mo kay Jesus as you focus your mind and your heart. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako ay makasalanan. At kailangan kita sa buhay ko. Tinatanggap ko po ang ginawa mo sa cross para sa akin. Salamat po sa pagpapatawad nyo sa aking buhay. Sa lahat ng kasalanan ko, alam ko po, ay pinatawad nyo na ako. Mula sa araw na ito, maghari ka sa buhay ko. In Jesus' name. Amen and amen. If you really pray that prayer ng buong puso, mga kapatid, alam mo sabi ng Bible, nagkakasiyahan daw sa langit, nagkakaroon ng celebration. Kasi merong mga taong gustong sumunod kay Jesus. And dapat kang matuwa kasi connected ka kay Jesus. Meaning, meron kang chance ngayon to really live your life na merong fruit na nakikita si Jesus sa buhay mo. Of course, lahat tayo hindi perfect. But if God is with us, He can help us to mold our character, our attitude. Amen? Now, ano yung kailangan kong gawin? Next slide. Nagawa na natin. Start a personal relationship with God. Next, ano yung pangalawa? Grow in the knowledge of the Lord.
kilalanin mo si God. Why not start reading the Bible? Magkaroon ka ng interest sa message niya sa iyo at sa akin. The Bible is actually, may acronym yan, no? Ang Bible ay basic instruction before leaving earth. Again, what is that? Basic instruction before leaving earth. That is God's instruction. Paano nga ba tayo mabubuhay? Kasi this is not the final life na meron tayo. What's ahead is pang-eternal. Tara mo yung cellphone mo. May bago nang lalabas next year. Yung bahay nyo, dati ang puti-puti, ngayon, maitim na yung pintura. Bakit? Kasi nag-fade away lahat eh. But one thing that will never fade away, ito yung eternal things with God. Then, starting today, mga kapatid, ano yung pangatlo? Honor God with your life. Starting today, pakita mo na meron ka talagang relationship kay Jesus. Honor the Lord with your life. Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagtatrabaho? It is because you honor God. Can we all stand up ngayong hapon na ito?